hangat ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ang hangat ko matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Good morning, Jesus. Trial lang pala yung kanina. Salita kami ng salita. Hindi pala kami live. Thank you, Lord. Salamat po sa panibagong umaga. Thank God it's Monday. Kaya po lagi nating sinasabing, thank God it's Monday. Kasi nagpasalamat po tayo sa nakaraang linggo na inalagaan tayo ng Diyos. We are still alive and well. Kaya malaking pagpapala na po yun. And for this day, para po sa ating VOTD, ay kasama ko po si Sister Nene. Yeah. Thank God it's Monday. Not Monday blues, but Monday, new bagong umaga. Kanina pala parang sa bowling practice lang. Thank you, Lord, no? Bagong umaga na tayo makapagpuri at makapagpasalamat sa Diyos sa kanyang walang hanggang kabutihang ipinamamala sa atin. Alam niyo sa mga senior, pag nagising ng maaga at nagising ng bagong araw, salamat, no? Bagong araw, alam natin na lagi natin kasama ang Diyos. So, ang ating pong VOTD ay sa very popular verse din ito at madali din pong ma-memorize. Kahit sa ang version nyo tingnan, isa ang word kasi ang nagsasalita po dito ay si Jesus. Sabi po ni Lord, ni Jesus, sa John 14:6, Jesus said unto him, yung him dito si Thomas po, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Sa Amplified Version po, meron yung pagsabi, meron nakalagay yung sa way, only way. Tapos yung truth, may nakalagay real truth. At doon sa life, real life din. Pero alam nyo, natuwa po ako kasi habang ginagamit ko yung NIV, may tinitingnan ako, napakaganda sa Espanyol, Sister Ree. Sabi ni Jesus doon, Jesus le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene el Padre, sino for me. Oh, praise the Lord, diba? Pakinggan, no? Ang ganda pakinggan. El camino. Sa Tagalog po, ang sabi ni Jesus, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama maliban sa Kanya. O sa akin. Ayan. Huwag mo na ako makanta. Thank you, Lord.
kinuha ko po muna yung kasi yung article na da. Sabi po ni Webster, ang article na da ay nag-e-emphasize ng title or names or to suggest uniqueness. Kaya pag si Lord nagsabi na merong da, I am da, alam nyo kaya ito ang verse na in-impress sa akin ni Lord? Kasi isa po to sa mga verses na nagpatibay sa akin, kaya po ako na-convert. Kasi nakita ko, wala po si Lao Tse, si Mohammed, si Buddha, hindi nila sinabi na sila ang daan, ang buhay at katotohanan. So therefore, nakita ko na si Jesus, siya talaga yung truth kasi siya mismo ay sinabi niya truth. Therefore, wala siyang sinabi hindi katotohanan. So pag sinabing da, so anong dinidescribe yung title niya, na ano siya yung daan. Alam niyo, actually, maraming lesson ito, pero yung in-impress sa akin ni Lord, ang isi-share ko po sa atin. Natutuwa nga po kay Lord kasi ginawa ko po muna yung lesson. Pagkatapos tiningnan ko po sa kay paring Google. At natutuwa po ako kasi halos yung nako-confirm yung in-impress ni Lord. Tapos yung way naman, kasi yung way, nag-iisip-isip ako, di ba ang way, daan. Pero isang nakita ko, yung way sa Tagalog ay paraan. Di ba? Parang ways and means, no? Tapos sabi, manner or method of doing or happening or accomplishing. Jesus is the only way to salvation. Kaya siya lang talaga, wala nang iba. Hindi kasi sabi ng iba, may ibang daan. Wala po, siya lang po talaga. Diretso ho. Pag tayo ay na kay Lord, siya lang ang tanging kaligtasan natin. At hindi lang yun, no? Siya ang kaligtasan natin mula sa kasalanan, kamatayan, at impyerno. Wala pong ibang propetang nakagawa nito, maliban siya. At hindi lang po yun, natuwa po ko in-impress ni Lord. Kasi di ba, antay ng antay tayo sa vaccine, mga paraan na yung plasma blood. Ang dami ng mga klase ng paraan. Alam niyo sa medical, marami talaga ang tawag nga namin dyan yung intervention. Pero alam niyo, nakita ko, the best intervention is that people will receive the Lord and make Him the Lord of their lives. Kasi pag si Jesus, hindi na matatakot ang tao sa kamatayan. Kasi may COVID wala. One has to go. Pupunta naman tayo, hindi lang natin alam kung kailan. Pero kung alam nyo, maganda ang relasyon natin sa Diyos, we will never be afraid even of death. Kasi ang death na-conquer na ni Lord. So, bakit? Na only means of healing COVID, depression. Kasi alam nyo, isang sakit ngayon, alam nyo, mental illness. Marami na pala nagkakaroon ngayon ng yung quarantine sickness. Sabi ko, ba't kaya sila nagko-quarantine sickness? Ang dami nang pwedeng gawin sa buhay ng quarantine na tao. Hindi lang yun. Nakita ko po, He is the only way to provision. Di ba? Alam naman natin. Ito, memorize natin lang, Philippians 4:19. Pero pagdating sa real life, alam nyo, hindi nakikita ng tao na si Jesus lang ang nagpo-provide. Kahit uwak, kaya niyang gamitin para mag-provide. At hindi lang yun. He is the only way for men not to be lost. Therefore, sabi doon sa Hebrews 10:19-20, sabi, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He has consecrated for us through the veil that is to say His flesh. Kaya ngayon, alam nyo, yung way, di ba, nung namatay siya, nahapak ang kortina sa templo mula itaas pababa. Dati mga pari lang nakakapasok sa holiest of holy. Ngayon, tayo malaya, tayo nakapapasok sa dakong banal. At pagkasabi pa lang natin ng Lord, alam natin, nandiyan na si Lord. So yung truth naman po, ang truth, sabi ng dictionary, pag small letter, the body of real things, events, and facts, or actuality. Pero pag kinapitalize naman, na maganda ito si Webster ang ibig sabihin ay transcendent or beyond comprehension, fundamental, or spiritual reality. So nakakatuwa, di ba mga kapatid, alam natin, ang truth, ang absolute truth, walang iba si Jesus. Hindi natin pwedeng, nilagay ko nga dito, natutuwa po ako, whatever the Lord Jesus said is inerrant, free from error, hindi pwede siyang magkamali, kasi yan siya na nga ang katotohanan. Infallible, not liable to mislead, deceive, or disappoint, incapable of error in defining doctrines touching faith or morals. Kaya pag si Jesus talaga ang nagsalita, mga kapatid, asahan natin. Sabi nga sa Psalm 12, di ba? When the Lord speaks, His promises could be trusted. They are as genuine as silver refined 7 times in the furnace. So, tandaan din natin na itong si Lord, pinapatunayan ng kanyang salita sa John 1:12, di ba? He is
full of grace and truth. O si Jesus talaga yon. Tapos sabi din, in the beginning was the Word, and the Word was with God. At alam natin na itong Word, walang iba, kundi ang Panginoong Yesus. At hindi lang yon, kaya mo papaniwalaan na truth na si Jesus. Kasi perfect siya. Kasi ang truth ay yung unblemished, no, perfect, wala kang maisusulit. Sabi, di ba, na sa Matthew 5:48, be perfect, for I am perfect, sabi ni Lord. At sa Psalm 119:16, ito natuwa po ako. Sabi doon, the very essence of your word is truth sa NLT. Kaya, pag binasa po natin ang Bible, madalas natin makikita, pag red letter, sinasabi doon ni Lord, I tell you the truth. That one has to be born again. I tell you the truth that this woman, yung ginawa niya, will be recorded in memory. At sabi din, di ba, ano bang effect ng truth? You will know the truth and the truth will set us free. Sa John 8:32. May example po ng truth na nais ko pong ibahagi mga kapatid na talaga hindi po ako matutunawan pag hindi ko i-share. Sa Genesis 1 po, 27, di ba kinreate ni Lord lalaki at babae at pinagpala? Pero pag nanonood po ako ng TV, ang dami pong mga, sabi nila, sila daw ay babae na natrap sa katawan ng lalaki. At sila naman daw ay lalaki na natrap sa katawan ng babae. Sabi ko, nagkamali po ba ang Diyos? Ang sabi ng salita niya, He created man and woman and blessed them. Kaya, pag hindi po pala tinanggap ang truth, mga kapatid, anong gagawin ni Lord? What happens when truth is rejected? He that rejects the truth, sabi niya, will be judged. Sa John 12:48. Tapos, ano pang mangyayari? Indignation and wrath will be upon them. Romans 2:8. At hindi lang yun. Doon sa 2 Thessalonians 2:10-11, ipapadala na ang spirit of error para ang tingin nating tama ay magiging mali na. Kaya parang norm na ngayon, ano? Nakakalungkot kasi pati batang maliliit na okay lang magganong-ganyon, pero hindi po tama. Kaya alam niyo mga kapatid, may pag-asa, buhay pa naman ng mga ito. Ako, nililihens ko sila pag nanood ako ng TV. Kasi si Lord, alam naman natin, God is immense, no? Kaya niyang abutin ang puso ng mga tao, wala namang imposible. Basta ipagdasal natin sila. Kasi, sayang ang buhay na mapupunta lang sa wala. So, the truth, ang paraan ay magdadala sa atin sa katotohanan at ang katotohanan magdadala sa atin sa buhay. Sabi nga ng dictionary, ang life ay organismic state characterized by capacity for metabolism, growth, reaction to stimuli, and reproduction. The sequence, not physical and mental, experience that make up the existence of an individual. So yan po ang buhay. At pinatunayan naman ni Lord, lagi niya sinasabi, He is the bread of life sa John 6:48. Sa John 11:25, siya ang resurrection and life. Kaya pag wala po talaga kay Kristo, wala pong buhay. At ang dala ni Lord sa atin, pag tinanggap niya, life in all its fullness. At sabi si John 1:4, in Him was life, and the life was the light of men. At sabi nga ni Peter, you killed the Prince of Life, pero God raised Him up at napatunayan nila yon. So, talagang si Lord ang buhay. Now, how to have life? Ito po mga kapatid. Finally, accept Jesus, make Him Lord of our lives, and let the Holy Spirit control us and obey His word. Kasi mga kapatid, tayo ay binibigyang katwiran ng Diyos dahil sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa 1 John 1:1 sabi, we write to you about the word of life. Nakita po ito ng mga alagad. Kaya yun ang pinapatutuhanan nila sa atin. At alam din natin, pag nagkaroon tayo ng fellowship with this life, nagkakaroon din tayo ng buhay. Kaya kung lagi tayo nakikipag-ugnay sa Diyos na daan, katotohanan at buhay, tayo din po mga kapatid ay nagkakaroon ng sigla, buhay na buhay tayo. Kasi His word makes us alive and kicking. Praise the Lord. Amen. Isa yan sa mga phenomenal claims ni Lord, di ba? Kasama yan, tatlo na yan po. Kaya phenomenal, parang astounding, nakakagulat na claim. Yes. Yung I am the way, I am the truth, and I am the life. Kasi wala na pong ibang pwedeng mag-claim yan.
maliban kay Lord. Kasi lagi nating napag-aaralan yung sa sinabi niyang I am the way. Iba kasi yung tinuturo mo lang dun. Iba kasi yon kaysa sa'yo nahawakan ka sa kamay, tas ililid ka. Yes. Kahit na sinong tao po ang naglilid sa'yo sa daan, literally, siya yung nagiging daan. Kasi pag wala siya, hindi mo matatagpuan yung pupuntahan mo. So, ganun ang ginawa ni Lord. Nilid niya yung way. So, literally, He became the way. Tapos yung sa truth naman, I am the way, di ba? I am the truth. Si Jesus po is the perfect embodiment of the truth. Yes. Kasi ang Panginoon, hindi lang tayo kinausap para turuan tayo ng katotohanan. Kung hindi, ipinadala niya yung kanyang anak para ipakita sa atin ang katotohanan through the person of Jesus Christ. So perfect embodiment siya ng katotohanan. Kasi wala nang nabuhay, sabi nga ni Tane, wala nang nabuhay dito sa mundo sa katotohanan kung hindi si Kristo. Tapos, He is the perfect communicator of truth. Yes. Nire-reveal niya kasi sa atin through the Holy Spirit kung ano yung mga katotohanan na wala tayong alam dati. Diba? Ngayon lang natin natututunan, ito pala yung katotohanan. And finally, I am the way, the truth, and the life. Wala na pong nabuhay ng perfect life maliban kay Jesus. Kaya nararapat lamang po na i-claim niya yon na He is the life. Kaya ngayon, na-experience din natin yon. Sabi niya, yung sa John 10:10, no? Lahat nung na kay Kristo, na-experience din yung sinasabi niya dito ng He is the life. Kasi simula nung tanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, natagpuan din natin ang tunay na buhay. Kaya naging kontento na tayo. Yes, amen. Wala nang hahanap-hanapin pa kasi natagpuan na po natin siya mismo na tunay na buhay. Yan. Thank you, Lord. Praise Tane, God. Yes. nag-pray ba tayo kaninang hindi tayo naka-live? Oo nga, Yung ngayon sayang live, nga. hindi pa? Hindi pa. Sige, pray na Sige. ulit, Tane. Thank you, Lord. Praise God. Panginoon, sadyang napakabuti mo. Kung hindi nga kayo ang buhay, ano po kaya ang klase ng buhay namin ngayon? Salamat, Ama, na nahirang at napili niyo po kami, pati mga nakikinig, nanonood, na makabahagi sa buhay na ito, Panginoon. Hindi nga po namin kayang ipaliwanag, Lord, but nadarama namin sa puso namin that we are fully satisfied, we are contented, at salamat po sa tranquility in the Spirit. Salamat po talaga, Panginoon. Napakabuti mo na pinararanas mo sa amin ng ganitong buhay. Para sa gayon, Lord, ay mapamahagi din namin na totoo ang Diyos na sinasamba namin. Buhay siya, wala siya sa loob ng libingan. At siya ay nananahan sa puso ng bawat tumatanggap sa Kanya. Kaya Lord, sa mga taong hindi pa nakakaranas, tanggapin kayo, haplusin po ang kanilang mga buhay, mabuksan ng puso at isipan, at tanggapin din po kayo, Panginoon, bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Lalo na po, Lord, yung mga mahal namin sa buhay na hindi pa nahihikayat hanggang ngayon na lumapit sa inyo. Alam namin, Lord, mayroon pang pag-asa sapagkat naririto pa po kami mga buhay. Lahat po ng papuri, Lord, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila para sa inyo lamang. Ang araw na ito, Lord, mabigyan kang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Para naman po sa ating memory verse of the week. Okay? Nakaapat na tayo, Tane. Yeah. Hindi na natin babalikan yun kasi ano yan, compounding na yan. Kaya pag simula sa umpisa, inulit pa natin, may mga araw na uulitin natin yon, mga kapatid. Ano? So, may bangko, nasa bangko na yon, naka-deposit na muna yon. Yung apat na yon. Pero may mga araw na uulitin natin just to remind, ano, mga kapatid. So, start tayo ngayon from number 1. So, week 1 natin, madaling-madali kasi kanina pa nababanggit. Ang ating memory verse, ayun na rin pong VOTD ni Tane. Yes, so, amen. ang nakalagay po dyan, it is written, ikaw na, Tane. Jesus said to him pala, Jesus hindi said it is to him, written. kasi kausap niya si Thomas, no? I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father but by me, sabi ni Jesus. Okay. So first person po yan, mga kapatid. Sa version ng New King James, except through me.
Ayun ha, iba-ibang version. Kung anong version gusto ninyo, mga kapatid. Pero mas maganda na yung dito para pagka sabay-sabay tayong nag-recite nito, hindi tayo labo-labo. Ano? Yan. Yan na po ha, John 14:6 for this week na to. Amen. Yan. Ngayon naman, punta tayo sa birthday. It's your birthday. Sister Delia Vinluan. Ayan, ng Paniki Tarlac. Sister Delia, happy birthday. Birthday din ngayon ni Sister Sally Jugilon. Ayan, naaliw ako dyan kay Sister Sally na Jugilon. Oh, parang imported ang kanyang di ba, Jugilon. Kaya pag nahihirapan ako doon, barera na lang, Sister Sally, Okay? Tapos, birthday din ngayon ni Sister Violeta de la Torre ng Malasiki, Pangasinan. Happy birthday, Sister Violeta. At may birthday din ngayon si Sister Bea Aliana Banya ng San Pablo. Birthday din ngayon ni Marceli Kaabay. Oh, happy birthday. Mache, happy birthday. Kantahan natin sila, Nog. It's their birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po. Happy birthday at po, enjoy mga your kapatid. special day kahit na lockdown. Yan. Walang lockdown, basta celebration. At yung kanina natin na unang awitin, actually, ang hangad ko ay hindi iyon ang title. Ano ba ang title nito? Bagong Buhay. Okay? Baka po maghanap kayo sa CD natin, yung nakita nyo doon na ang hangad ko. Hindi po yun ang title. Yun po ang unang word. Ang hangad ko. Okay? Tapos po, ang pangalawa naman, Sister Ne, ay galing kay... Ang pangalawang awit po ay galing kay Jasmine Castañeda, Pag-asa ko sa'yo, Panginoon. Oo, yan ang title. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa'yo, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, ay walang hanggan, ay walang hanggan. Ang buhay ko'y alay sa'yo, magpakailanman, magpakailanman. Tunay ang pag-ibig na iyong inialay. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon,
Panginoon, sa'yo lamang. Di kayang bigkasin, kulang ang salita. Pag-asa ko sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang. Pag-asa ko sa'yo lamang. Pag-asa ko sa iyo, Panginoon, sa iyo lamang. Yun talaga title nun. Hindi siya yung umpisa lang na ano. Kanta na namin. Tane, sabi ni Sister Minda Gonzales, paulit daw po ng memory verse. Nag-aabang daw siya. Hindi siguro na ano. Ang memory verse po, kapatid, Jesus said to him, sa King James po, kasi kausap niya dyan si Tomas, sa John 14, verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father but by me. Kaya, Ayan, yun. Sister Minda, ha? Good morning. Wag kasi kayong CR ng CR. yan po yung VOTD rin. Baka hindi niya rin narinig. Sister Chona Bernardo Orong. Good morning sa iyo, kapatid. Orong. At sa lahat po ng mga taga-Bataan. Kay Sister Lucy Marquez. Good morning din po sa inyo, Sister Lucy. Siya naman po ay nanonood sa watch party ni Sister Nora Kalingo. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Ngayon po, thank God it's Monday. Dadako na po tayo ngayon doon sa pasasalamat. Alam nyo, natutuwa po kami kasi inuulan ng pasasalamat yung mga messenger dahil po doon sa mga answered prayers natin at sa mga kagandahang loob na ginagawa po ni Lord sa atin. Patuloy po nating ipag-pray ulit. Inihingi ko po sa inyo ng prayer, mga kapatid, dahil maganda po pagka marami tayong sama-sama na nagdarasal. Yung pong pamilya, special prayer po. Ano po? For the family of Sister Josie Nacional. Sister Josie, okay na? Kaya lang yung sa family naman po nila, ano po? Praying for negative result doon sa husband niya at saka sa family ni Brother Sunny. Tapos, praying for recovery naman po doon sa family naman ni Sister Joy at ni Brother Bert Villaflor. Yes, Okay. in Jesus' name. Thank you, Lord. Ito po ang ating pasasalamat ngayon. Ito po ay nakakatuwa ito, Tane, dahil itong mga kamag-anak ni Sister Nila Beltran, ang mga De Guzman family, De Guzman clan, kasi ang dami nila eh. Natatandaan niyo po dati, yung binati natin sila, isang buong barangay. Nanonood kasi sila. Wow, praise God. Pati sina Sister Siling Austria na nasa San Jose, California. Ito pong sila Sister Olive ay nasa California din. Isang buong barangay sila na nanonood. Nakakatuwa po kasi ang tagal-tagal na po na wala na silang contact sa Comfy. Kasi nga nasa ibang lugar na at tuwang-tuwa po sila dahil nakapag-fellowship sila ulit dito sa ating online fellowship. Ano po, naka-join sila ulit. Tapos, nangyari na po ulit yung mga milagro, miracles after miracles at mga blessings na dumating sa buhay nila. Kaya ngayon po, at saka araw-araw silang nanonood. Kaya ngayon po, nagpadala sila ng sharing niya. At gusto ko rin pong i-share sa atin ito. Ito ay galing kay Sister Olive De Guzman. Ito po, babasahin ko na po. Ano po? I am Sister Olive De Guzman from California, USA.
Makikita nyo rin yung picture niya dyan. Hipag po ako ni Sister Nila Beltran. Amen. Thank you, Lord, for all the blessings in all areas of our lives. Especially po sa good health every day for all of us. The Word of God is alive and active po. Si Lord ang kumikilos sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Thank you, Lord, na be-bless po ako sa live streaming na Good Morning Jesus. Talagang it gives strength and positive disposition every day. Ang life verse ko po ay John 15:7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. I praise and thank God once more na fulfilled ito sa buhay ko, sa buhay namin. Marami po akong ipagpapasalamat. Una po, we are selling our house to move to another place. Sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. We lift everything to you. Marami po ang buyer at one day, nakipag-deal na po kami, smaller than the amount na gusto namin, pero God is so amazing. Hindi po nakapunta yung buyer. Divine delay. Amen. And then suddenly, may tumawag, gustong bumili, mas mataas pa sa offer na binibigay namin. Wow. Thank you, Lord. Hallelujah. Ibang klase si Lord. And now po, we are praying na bigyan kami at makabili ng bahay na best para sa amin na bigay ni Lord. Second po, nag-request po ako ng song, I love you, Jesus. I love you, Lord Jesus. Sobrang saya-saya ko po. Nakanta at nag-grant yung request song ko po the following day. Ang kalaban, grabe, gustong alisin ng joy ko. Pauwi po ako galing sa work. Sumalpok po ako sa nakapark na sasakyan. Kasi na mental block po ako dahil po siguro sa pagod. Grabe ang protection ni Lord. All praises and glory and honor to Him. Makikita niyo po sa picture niya yung kotse. Pag nakita niyo sa picture, talagang total wreck po. So Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Amen. Kung makikita niyo po yung sasakyan ko, total wreck po. Talagang umiiyak po ang mga anak ko at lahat ng mga nakakakita kung kamusta na po ang kalagayan ko. Pero ibang klase si Lord. Sumakit lang po ang dibdib ko, ulo ko at likod ko. God is in full control. Lahat po ng results sa hospital, okay lahat. Praise the Lord. Kaya dahil po Thank doon, you, Lord. Amen. nakapagpahinga po ako at doon ko din po naramdaman ang mga taong ginamit ni Lord to comfort me. At isa pa, dahil doon sa accident, pinalitan pa ni Lord ng brand new Honda HR-V Wow! Model 2020 ang sasakyan Praise ko. God. Makikita nyo rin yan doon sa picture niya. Thank you, Lord, for my new life and new car. Tunay at buhay po talaga si Lord. No words can describe how happy I am right now. Third po, pinagaling din po niya yung isang son ko na aksidente din po sa bicycle. He is our greatest protector and greatest healer. Kaya saan ka pa pupunta at kanino mo pa ipagkakatiwala ang buhay mo? Kanino pa, walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos na buhay, na lumalang sa ating lahat. Thank you, Lord, for everything. All praises, glory, and honor belongs to you alone, our Almighty Father God. Regards to all our comfy family. God bless us always. Praise Yan. God. Thank you, Grabe Lord. yung Amen. sharing ni Sister Olivia. Kaya siguro tuwang-tuwa si Sister Nila Beltrano. Oo, kasi walang nasayang. Kung kilala niyo po si Sister Nila nung nabubuhay, ay nako, talaga naman po. At mamaya po, yan po ay ibibigay na natin sa mag-asawa na magdi-discuss. Kaya ayun po yung kanyang pasasalamat. At karagdagan po, nire-request kasi nila yung awitin na Psalm 121 na hindi, pahabol na lang ito. Totoo nga naman yan. Where will my help come from? It will come from the Sila Lord. yung mga taong ang tanging pag-asa at tulong ay sa Diyos lamang. Sige po.
Ako na po ang aawit niyan, ha? Kasi hindi yan na ano ng mga ano. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you fall, your protector is always away. Where will my help come from? It will come from the Lord, the protector of Israel, never dozes nor sleeps. He will guide you and protect you. The sun will not hurt you during the day, nor the moon during the night. The Lord will guide you as you come and go. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Our help is in the name of the Lord. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Napakataas na awitin para sa umagang-umagang kay ganda. Thank you, Lord. Ayan. Thank Sa you, Diyos lang po Lord. talaga magmumula ang ating tulong na hinahanap. At para po sa ating last requested song, ito po ay nanggaling kay Nanay Sel. Oo. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Ito yung sa mame. Nanay Oo, Sel Adun? nakakamiss ito. Nanay Oo. Sel Adun. Ikaw ang una Hello, at Nay. huli sa buhay ko. Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Panginoon. Wala nang ibang mamahalin kundi ikaw, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Panginoon. Wala nang ibang mamahalin kundi ikaw, Jesus. Ikaw ang una
Good Good morning, morning, Jesus. Jesus. Thank Thank God God it's it's Monday. Amen. Praise God. Brother Jerry. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So, salamat sa umagang ito at muli po namin kayong nakasama. Kami ni Sister Wife, ni Sister Maripas. Thank you, Lord po. Sister Maripas, ikaw muna. Praise God. Thank you, Lord po, sa araw na ito na muli tayong pinagkalooban ng Panginoon na tayo ay makapag-aral ng kanyang salita, makapagmuni-muni ng kanyang kabutihan. Napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon lagi sa ating buhay. Kaya bago tayo magsimula, tayo po'y manalangin muna. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito pinagkaloob mo sa amin upang muli kayo ay aming papurihan, pasalamatan sa lahat ng ginagawa niyo sa aming buhay. At sa oras na ito, Lord, wala po kaming magagawa kung wala kayo sa amin. Patnubayan niyo po kami ni Brother Jerry. At alam namin, Lord, ang karunungan, ang pagpapala niyo ay ibubuhos mo po sa amin at sa iyong mga anak na nakikinig. Thank you for everything, Lord, for the grace that you are giving us para makasunod po kami lagi sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, alamin po natin muna kung sino po si Sister Olive de Guzman. Para na sa ganun, meron po tayong background sa kanya. So, hipag po siya ni Sister Nila Beltran. Si Sister Nila po, kinuha na ni Lord. Pero alam nyo, sabi nga sa salita ng Diyos, believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Nung pananampalataya sa puso ni Sister Nila Beltran, hindi po nabaliwala kasi lumagana po ang salita ng Diyos sa angkan ng de Guzman. Alam po ba ninyo, nagsimula ang paniki sa Youngstown. Si Sister Nila po kasi taga-Isyan. Meron tayong Youngstown prayer meeting. So, dahil sa paghahangad niya po na madala ang salita ng Diyos sa kanyang angkan o lahi, napunta po ang prayer meeting sa Youngstown, nadagdagan ng paniki, Tarlac. Ngayon po, si Sister Olive, hipag po ni Sister Nila Beltran. Ang asawa po ni Sister Olive, si Brother Dado. Alam na mga manggagawa po yan. Yan po yung taga-nagmisaan prayer group. Si Sister Nila po, lahat po ng kanya mga bilas na babae, halos nasa Amerika. Si Sister Solem, ang asawa po si Brother Benny, kapatid ni Sister Nila. Pareho pong nasa Amerika yun. Grabe yung nagawa ng salita ng Diyos. Si Sister Rose, ang asawa niyo si Brother Lito, kapatid ni Sister Nila, nasa Amerika. Si Sister Miling, ang asawa niya si Brother Pepito, kaya lang kinuha na ni Lord. So in short, nung salita ng Diyos, nang marinig ni Sister Nila Beltran, hindi po nabaliwala. Alam niyo ba, meron siyang pamangkin na pastor? Nung anak ni Sister Miling, si Brother Jong, pastor po ngayon yun, mga kapatid. So, hindi nabaliwala ang salita ng Diyos. At ang premiti sa paniki po, lumaganap. Meron sa Coral, sa Akukulaw, sa Magallanes. Nung Magallanes, yung po yung tangke ng tubig, kila Brother Bartol. Ang tawag po namin doon. Ang asawa niya po si Sister Turing at ang laging naglilingkod sa amin doon si Antipang ang tawag, si Antipang. Kinuha rin ni Lord yun. Tapos, meron pang prayer meeting kila Sister Vicky, Reboledo, yon. Si Sister Olive, ang trabaho niya po, bago sila punta sa Amerika, siya po ay midwife. Naging kasama ni Sister Vicky sa Tarlac Provincial Hospital. Ang asawa niya po ni Sister Olive, si Brother Dado, ang tatlo yung anak nila. Si Mark, may asawa na po yun, may apo na si Sister Olive. Si Amiel, lalaki rin po, at ang pinakabunso nila ay si Mariel. So in short, hindi po nabaliwala ang salita ng Diyos sa pamilya ng de Guzman. Doon po sa bahay ni Sister Solem, grabe nung ginawa nila nung pag-ibig ng Diyos, nung ibinunga ng pagmamahal sa Diyos, kaligtasan. Nagpagawa ng bahay po yun sa paniki. Merong bahay po ang worker doon, talagang sariling pintuan. Pag pumunta po ang worker doon, doon po titira ang worker. At yun ang nagiging pinaka-worship center natin sa paniki. Yun po si Sister Solem, ang asawa niya si Brother Benny, na umaatin din sa prayer meeting. Kaya hindi po nabaliwala ang salita ng Diyos sa pamilya ng de Guzman. At saka nung live streaming, matagal na, totoo po yung sinabi ni Sister Ria, nung binanggit niyang si Sister Olive,
naglakbi ang isip ko. Kasi matagal na walang communication. Salamat na lang sa online fellowship, sa live streaming natin, naabot natin ang salita ng ating Panginoon. Nagkaroon ng communication. So, ang ganda pala ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Sister Olive. Okay, ngayon po, puntahan natin yung nilalaman ng kanyang sulat. Tawagin ko po si Sister Maripas. Amen. Praise God. Brother Jerry, thank you, Lord. Kung i-meditate po natin o isipin natin yung kanyang mga sharing kanina, hinati ko po yun sa dalawa. Kasi napakahalaga po talaga na nagpapasalamat tayo palagian sa Panginoon. Alam niyo po ba na ang pagpapasalamat is a mark of a true Christian. Kapag Kristiyano ka, automatic na lagi tayong nagpapasalamat. Kahit nga po sa mga negative circumstances, nakikita pa rin natin ang positibo. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, di ba? Be thankful in all circumstances. Kasi kung narinig niyo po yung sharing ni Sister Olive, talagang mamamangha kayo. Yung unang part nga niya ng kanyang sharing ay yung gusto niya nang ibenta yung kanilang bahay at meron na sanang buyer pero sa mababang price. At hindi po natuloy yun sa price na mas mababa sa hinihingi nila. Hindi natuloy yun, nagkaroon ng divine delay. So nagpadala si Lord, tumawag sa kanila at nagbigay ng price ng higit pa doon sa price na hinihingi nila. Kaya nakakatuwa talaga ang Panginoon. Minsan sa mga panalangin natin, talagang may tinatawag na divine delay. Hindi naman talaga lahat ng panalangin agad-agad sinasagot ni Lord. At hindi niya rin yun minsan ginagawa katulad sa atin, sa mga anak natin, di ba? Hindi naman natin pag hiningi nila, binibigay natin agad. Hindi po, minsan pinaaantay din natin sila. Kasi sa pag-aantay, may natutunan talaga sa pag-aantay. Diyan, katulad nga nung naalala ko po yung sinabi ni Pastor Alex kahapon na kapag may nangyari, huwag mong tanungin kung bakit. Tanungin mo kung ano, hindi yung bakit. Bakit kaya ito nangyari? Bakit hindi naganap yung pinipray ko? Kundi tanungin natin kung ano ba ang pinagagawa ni Lord? Ano ba ang pinaaabot ni Lord dun sa sitwasyon? Kaya kapag may divine delay po, ang aalalahanin natin, ito ay learning to wait, not to rely on our own understanding. Naalala ko po si Sarah sa Genesis 16 kasi nainip siya dun sa pangako ni Lord na maganap sa kanila, ng mag-asawa, na magkaanak sila. So anong ginawa niya? Binigay niya si Hagar. Si Hagar ay sinipingan ni Abraham. At sila yung nagkaroon ng anak. Pero alam niyo po, hindi naging maganda resulta. Si Sarah na nagbigay kay Hagar, kay Abraham, ay siya ring nagpaalis kay Hagar. So, hindi maganda talaga kapag nanguna tayo sa Panginoon. Sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Yun po ang waiting, yung sinasabi sa atin ni Lord, diyan ka lang anak, mag-antay ka lang sa akin, may gagawin ako. So, yun ang pinakamahirap minsan sa atin, yung mag-antay, lalo na tungang panahon ng COVID, parang naiinip ka na, sana dumating na yung vaccine. Yun ang pinagpe-pray natin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating. Dumating na yung solusyon sa mga problema, pero hindi pa rin dumarating. Gusto naman natin, lahat ng utang natin, mawala na. Pero hindi rin yun ang ganap na kalooban ni Lord. Sa pag-aantay, may tinuturo ang Panginoon. Doon tayo sa pagtatrust sa Kanya, hindi yung sa pag-aantay, tinuturuan niya tayong mag-trust sa Kanya ng lubos. So, sa pangalawa naman po ng Kanyang pasasalamat ay yung mas matinding pangyayari po, yung tuwan-tuwa kasi siya, yung nag-request siya ng I love you Lord Jesus, at nakanta nga po dito sa live streaming. Tuwan-tuwa siya, pero the next day, nagkaroon siya ng car accident. Yung car na hindi gumagalaw, binangga niya. Ang sabi niya na mental block siya. So, baka raw sa sobrang pagod. Pero alam niyo, nakita niyo nga po yung picture kanina, di ba? Total wreck yung kanyang kotse. Parang wala nang mabubuhay. Pero nakita natin na anong naramdaman niya lang, sakit ng ulo, sakit ng dibdib, sakit ng likod. At nung chinek ang result ng kanyang mga examinations, negative lahat. At ang sa kanya, pinagpahinga lang siya ng Panginoon. Alam niyo talagang ang Lord, wala ka talagang masasabi kundi papurit pasasalamat. At yung anak niya, diba, nagkaroon din ng bike accident naman.
pero pinagaling na rin ng Panginoon. Kaya punong-puno siya ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Tayo mga Kristiyano talagang kamangha-mangha ang Panginoon kahit sa aming buhay. Naalala ko kasi rin yung aming aksidente. Sa Kanya, nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa new life at saka new car. Napakabuti ni Lord, no? He turned a curse into a blessing. Kaya wala kang gagawin talaga, kundi in all circumstances, magpuri sa Panginoon. Kahit kami, yung family namin, naalala ko, years back, kasi yung ngayon, yung anak kong lalaki, 25 years old na, yung panganay ko, 26 years old na. Nung magwa 1 year old pa lang si JJ, at si Pia naman ay magto 2 years old, kami ay nagkaroon ng car accident din. Nung nasa San Pablo kami, nakasakay kami sa Pinoy sa sasakyan ng Comfy at doon kami naka-assign nun sa San Pablo. Pumunta lang kami ng palengke, kami mag-anak at bibili ng bigas. Nung pagbalik namin, umuulan-ulan. Nung umuulang-ulang yan, may nakita kaming jeep na parating sa amin, kami pa ganyan. Tapos sa ulan-ulan, bigla po siyang nadulas, parang nadulas, biglang gumanon. Tapos ang tumama po sa amin yung dulo lang ng kanyang sasakyan kasi lumiko si Brother Jerry para hindi nga namin siya mabangga. Ang nabangga po namin poste. Alam niyo po yung hawak-hawak ko sa anak ko ay dito kasi igaganon ko yung kamay ko sa kumbaga i-ready ko na yung kamay ko sa pagbangga. Tapos si Pia, hinahawakan kong ganyan. Isipin niya kung ilang taon lang sila. Alam niyo po, pumikit na lang po ako. Tapos pagising ko po, pagkatingin ko pala, pagbukas ng mata ko, agad-agad hinanap ko yung anak ko kasi si JJ, hawak ko pa. Pero si Pia, wala na sa tabi ko. Alam niyo po nasaan siya? Nakasabit po siya sa windshield. Tapos sabi ko kay Brother Jerry, si Pia, hahawakan niya na sana kasi yung paasabit, nahulog pa. Pero thank you Lord, no, sa kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. Nisa sa amin ay lahat kami ay buhay. Kasama pa namin nung si Brother Junjun Bacani. Hello, Brother Junjun, kung nanonood ka. At siya ay magang-maga ang kamay dahil nasa likod siya. Magang-maga ang kamay niya. Ang mga anak ko may stitches. Ako may stitches. Pero thank you Lord. Buhay kaming lahat. Kaya yung June 12, para sa akin po, yun ay araw ng kalayaan, di ba? Pero yung June 12 po ay pasasalamat namin. Pag naalala ko po yung araw na yun, pag dumadaan po yung araw na yun, hindi ko po mapigilan magpasalamat. Kasi kagaya ni Sister Olive, mamamangha ka talaga sa kaligtasan ng Panginoon. Kaya, thank you Lord sa life na binigay niya at sa pagkakataon pa. Kaya kapag buhay ka pa, meron pa, hindi pa tapos si Lord sa'yo, may gagawin ka pa. Gagamitin ka pa niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ito rin yung sunod, mga kapatid, aawit po ako. Isa rin itong kamag-anak nila kasi si Sister Jen Beltran, husband niya po si Brother Alan Beltran, na pamangkin po ni Sister Olive Beltran. Alam niyo po, na aksidente rin po ito. Ito naman ay na gulungan ng SUV at kakain lang ng barbecue. Naatrasan siya. Kakain lang po lang siya ng barbecue. Walang kamalay-malay na may aatras. Bigla ang atras ng sasakyan. Nakapunta pa po kami. Nakasama ko na pastor nung siya ay nasa hospital. Kala namin magdo-donate kami ng dugo. Pero hindi na inalaw ni Lord. Kaya sobrang pasasalamat din niya dahil sa bagong buhay na binigay ng Panginoon na siya'y buhay pa rin. Dapat po talaga ipagpasalamat sa Panginoon. Yung life natin precious. Kaya pala pa nag-birthday, nagse-celebrate. Kasi every year, yung life is a gift from God. Kaya aawitin ko po yung kanyang, ito po isa sa result ng kanyang accident. Nakagawa siya ng kanta at napakagandang kaawitin sa Panginoon. Sige, aawitin ko po ha. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Thank you, Lord, for the new beginning.
gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I lead a new life. Lord, how great is your love for us. I'm here because you never abandoned your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandoned your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. When I messed up, you would embrace me. Hold me with your loving hands, oh God. That's how great is your love for us. You even gave Jesus your life for us. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandoned your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandoned your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. Thank you, Jesus. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Nakakatuwa nga po yung nilalaman ng sulat ni Sister Olive. Nabanggit po kanina sa letter po, nung John 15 verse 7. If you remain in me and my words remain in you, ano susunod doon? Ask anything you wish and you shall have it. Kanina po doon sa, tawag doon sa, anong umpisa natin? BOTD. Ang nabanggit ni Sister Nene at ni Sister Ria nung I am the way, the truth, and the life. Ang totoo po niya doon sa John 15 verse 4, sabi ni Lord doon, babasahin ko lang po sandali John 15 verse 4. Ito. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makapamumunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ito po yung sabi ni Lord. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. So, naalala ko yung word kanina nung binabanggit kasi I am the way, the truth, and the life. Ito pong Gospel of John, Ebanghelyo ni San Juan, ipinakikita rito ni San Juan nung kanyang pagka-Diyos. Hindi lamang nung kanyang wonders and miracles. Ipinaabot niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya binanggit niya nung I am. Sabi sa John 8, verse 58, sabi niya, ako'y ako nga. So ipinaabot ni St. John na nung deity of Jesus Christ, nung pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Naalala ko, sabi ni Sister Ria, pag-aaralan natin nung I am, binanggit dito sa Gospel of John, pani I am, Nung una, sa John 4, I am the living water. Sa John 6, I am the bread of life. Sa John 8, I am the light of the world. Sa John 10, I am the door or I am the gates. Sa John 10, I am the good shepherd. Binanggit sa John 8 nung I am who, I am the great, I am. Pagkatapos, pagdating sa John
14, I am the way, the truth, and the life. Pagdating naman sa John 15, I am the true vine. So, ipinaabot ni Jesus Christ yung kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Sa John din binanggit sa pasimula pa, naroon na ang salita, kasama na Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa pamagitan ng salita, nilikha ang lahat ng bagay. Mga kapatid, dyan din nung kaligtasan, nung I am the way, the truth, and the life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Sabi niya, I am the resurrection and the life sa John 11. So dito pa lang, ipinapakita ni St. John sa kanya mga disipulo kung sino si Jesus Christ. Kasi noong time na yan, malapit na nang lisanin ang kanya mga alagad at haharapin niya yung dapat niyang harapin. So ipinakikita dito na tayong lahat ng mga Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan po kilala natin ang lubusan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang po natin kilala, kinakailangan po meron tayong relasyon sa Kanya, mga kapatid. Nung sinabi niya sa John 15:7, kung halimbawa tayo po nakarinig, ang sabi ni Sister Olive sa letter niya, if you remain in me and my words remain in you. Kung tayo po nakarinig, sinabi sa atin ni Jesus Christ yan, ano po kaya magiging reaksyon natin? Sinabi niya na lahat ng kanyang pagiging I am. Alam nyo, nung pinag-aaralan ko to kanina, sobra. Ang nagsalita rito, ang Diyos Ang nagsalita rito, si Jesus Christ, nasa kanya na lahat Tapos sabi niya, manatili ka na sa akin at manatili ka sa aking salita. Nung nabasa ko yun, kaya pala si Sister Olive, sabi niya, naganap sa buhay ko ang salitang ito. Alam niyo ba, nung panahon na nagpe-pray meeting kami sa Paniki, halos lahat, si Sister Rose, si Sister Olive, si Sister Soleil, kasama namin sa prayer meeting niya hanggang sa palengke. Ngayon, napunta lahat sa Amerika. So, nagaganap ang salita ng Diyos. Di ba? Sabi nila, anuman ang hilingin mo ay aking ipagkakalob. Kasi pag sinabing, if you remain in me and my words remain in you, kumbaga sabi nila, just stay connected ba tawag doon? Just stay connected. Relax ka lang dyan. Sundin mo lang aking salita. Sa panahon natin, ang tawag dyan, stay at home. The Lord has provided. Pero pag kilala mo talaga si Lord at may relasyon ka sa Kanya, na-aksidente. Iba yung outlook sa buhay. Nakapagpasalamat pa. Ang totoo niyan, nung pagkaka-aksidente, pag wala ka kay Lord, iba ang magiging judgment natin. Pero sabi niya, thank you Lord. No? In all things, God works together for good. Kahit na hindi maganda ang nangyari, kahit maganda ang nangyari, pag natupad ang plano ng Diyos, ikabubuti sa mga nagmamahal sa Kanya yan. Ano nangyari mga kapatid? Kasi nanatili sa salita ng Diyos at nanatili siya sa Panginoon, nung pagkaka-aksidente, napalitan pa ng bago nung kanilang sasakyan. At chinek up siya, walang damage sa katawan. Nabugbog lang ng konti. At ang maganda pa nito, dahil sa pananatili, nung kanyang bahay na meron siyang presyo, ang ginawa ni Lord, may bumili na mas malaki doon sa iniisip niyang presyo. So, kaya pag tayo nanatili sa kanyang mga salita, mga kapatid, medyo nung word kahapon, muse, pagmuni-munihan, pagbuli-bulihan, kumbaga, namnamin. Sa atin ngayon, mga kapatid, sa panahon ng pandemic, namnamin natin ang Panginoon. Punuin natin ang ating puso at isip ng salita ng Diyos. Walang puwang para tayo magduda. Walang puwang para tayo magreklamo. Kasi kapag si Satanas, ito nakita ko mga kapatid. Si Satanas, hindi siya pwedeng magpakita na nakakatakot sa atin. Kasi hindi tayo susunod sa kanya. Kaya ang gagawin ni Satanas, magdi-disguise siya. Snare, to trap. Si Satanas, master of masquerade. Ang purpose niya, i-trap niya tayo para makaptive niya tayo. Ngayon, pag hindi natin lubusan kilala ang Panginoon at wala tayong relasyon sa Kanya, madadaya tayo ng kaaway, mga kapatid. Kaya, as a Christian, pag sinabi ni Lord, paghawakan natin. Pag sinabi ni Lord, sundin natin. Pag sinabi ni Lord, diyan tayo mabuhay, diyan tayo manatili sa pang-araw-araw natin buhay, huwag tayong lalabas diyan, mga kapatid. Ang sabi,
dito, fruitful. Mamumunga ng marami. So nakaka-bless mga kapatid, hindi lamang sa material na bagay, hindi lamang sa nung Galatians 5:22, nung bunga ng banal na Espiritu, Diyos sa Matthew 7, kung ano yung puno, siyang bunga. Kaya pag na kay Lord tayo, siya ang, ito pa nakita ko, may oras pa, ito pa nakita ko mga kapatid, nung sinabi ni Lord na, I am the true vine, kasi may nagkiklaim na sila yung vine. Kaya sabi ni Lord, I am the true vine. Sa Isaiah 5, verse 2 and 3, tsaka 7, kiniklaim ng mga taga-Israel at Huda na sila ang vine. Totoo naman yon. Kaya lang, nang mamunga sila, inalagaan sila ng mamunga, maasim. Kaya naging maasim kasi ang ginawa ng mga taga-Israel at Huda, tumalikod sa Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapos kiniklaim nila sila ang vine. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the true vine. Kaya sabi niya, if you remain in me and my words remain in you, ask anything you wish and you shall have it. So pag lubos na kilala natin ang Panginoon, hindi papasok sa atin ang pag-aalinlangan. Hindi papasok sa atin ang pagkatakot. Ano man pamamaraan ng demonyo na gawin sa atin. Si sister, sabi niya, ninakaw ng demonyo ng kaligayahan ko, pero dahil sa pananatili sa Panginoon. No, even curse turn to a blessing. Walang imposible sa Panginoon. Yan ang Diyos na nagsalitang I am. Marami po salamat. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Pray po tayo, mga kapatid. Lord, salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa nagpadala ng sulat, Panginoon, na napakinggan naming lahat, nagbigay ng kalakasan sa amin, nagbigay ng encouragement, nagbigay ng kaliwanagan ng isip na hindi babalik ang salita nyo hanggat hindi nagaganap ang nilalayo nito. Pangahawakan po namin ang salita nyo sapagkat sa pamagitan ng inyong salita, nilikha nyo ang lahat ng bagay. Salamat po sa banal na Espiritu na laging tumutulong sa amin. Muli, dalangin ko po mga kapatid ko, si Sister, ang family ng National Lord, kagalingan po, lahat po kami dito. Salamat po. At andun ang protection, guidance, Lord, and provision. Salamat din po sa mga members na nagbibigay sa amin ng blessing, Lord. Alam po namin, Lord, na kayo ang Diyos na patuloy na God's complete knowledge and care. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, God bless po. Okay ka na, Star Mag- Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Walang katulad ang pag-ibig niyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin niyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin niyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa inyo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya nyo ring anihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Siksik-liklik, umaapaw, ang sa'yo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya mo rin anihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin nyo'y laging tinutugon. Umaapaw, ang sa inyo ay
ibibigay. Kung ano ang itinanim, siya niyo ring aanihin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo sa amin. Walang katulad ang pag-ibig nyo. Walang katulad ang pag-ibig nyo.